Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN tungkol po kay General Browner. May naghihintay na bang posisyon sa kanya sa government o PBBM administration after his retirement on July 21? Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. said President Ferdinand Marcos Jr. has not offered him another government post as he prepares to retire later this month, July 21. Browner said he is looking forward to returning to civilian life after more than 41 years in military service, adding that while he has received offers from the private sector, none have come from the government so far. Sabi niya, many offers from the private sector, but from the government ay wala pang offer. Hindi ko pa iniisip yun kasi excited akong magretiro after 41 years, 3 months, and 20 days of serving the nation. Napakatagal ng 41 years na yon. I think I deserve to become a civilian, an ordinary citizen. I'm looking forward to that. Browner is the first AFP Chief of Staff to complete a fixed 3-year term under Republic Act number 11939. Okay, so maka-relate ako kay General Browner kasi nung nag-retire din ako, ang akin is 34 years, 10 months and 4 days. Yun yung exact number of service ko sa government. Wala pa talagang iisipin trabaho yan. Ang isipin lang is pahinga. Yung wala ka na bang iniisip. Kasi ang hirap yung kagayan, Chief of Staff. Ang daming iniisip yan, daming responsibilidad. Lalo na itong mga kaliwat kanan na mga rallies, mga ano. So, it would be very nice pag nag-retire na. And then, after few months, ayun, hahanap-hanapin na ng katawan yung trabaho. Kaya ako, mga after ilang taon, I retired 2015. Noong 2017, I was offered a consultancy job. Tinanggap ko na. Kasi, ang hirap din yung wala kang ginagawa. So, government post, mayroong pinagbabawal lang sa batas kung ang siya no, AP Chief of Staff, kung ang ibibigay sa kanya is, example lang ito, Secretary of National Defense, hindi pwede. May 1-year ban. But then, kung ibang post, example, cabinet post, ambassador, pwede. Wala nang hihintayin na 1 year. Pwede ka agad. So, ako nakikita ko, mayroon pang 2 years remaining sa Marcos Jr. administration. I'm sure, mayroong government post na i-offer sa kanya. Tingnan nyo sa yung unang nag-retire na AP Chief of Staff, si General Centino. Under Marcos administration, yun. Binigyan ng Presidential Advisor on West Philippine Sea. Sa PNP naman, si General Azurin, ayun, naging ano siya ng ICI, ano ba yun? Advisor. Si General Acorda, ano siya ngayon, hepe ng Philippine Anti-Organized Crime Commission. Si Torre, MMDA General Manager. Kaya, most likely, tingin ko, General Browner will be offered a government post. Kung ano man yung government post na yan, hindi ko pa alam. Basta, tingin ko meron.
Okay. Ang isang tanong dyan is, ano naman ang legacy na maiiwanan niya sa Armed Forces of the Philippines? It, will it be a good or bad legacy? Depende sa taong bayan. Speaking of legacy ng mga chief of staff, para sa akin lang ang may pinaka magandang legacy na naiwan para sa akin, si dating AFP Chief of Staff, General Arturo Enrile. Panahon yon ng Cory administration, nag-Chief of Staff siya. Magulo ang bansa. Maraming mga kudita. So, ang professionalism sa armed forces, down na down. Nang dahil sa magandang leadership ni General Arturo Enrile, unti-unti na ibangon niya ang image ng AFP. Nagkaroon ng tunay na AFP professionalism program panahon ni General Arturo Enrile. Tinyente pa ako noon. Matandaanan ko yung slogan o battle cry ng AFP noon. Do good, look good, feel good. So, panahon na, parang sundalo is hindi na ma-involve sa politika kasi 9 na beses na nagkudita ang AFP. Adi, wala, lalong nasira ang ekonomiya natin. Walang naitulong yung mga kudita. Kaya sinimulan ni General Arturo Enrile ang honest to goodness na AFP Professionalism Program, and up to now, yan na, yung bunga ng kanyang sinimulan, daman-dama pa rin natin ngayon. Kasi talaga, I can say it with pride, your AFP, it has turned from undisciplined AFP noong 1980s, ngayon, very professional na ang inyong kasundaluhan. And I'm very proud to be a part of the Armed Forces of the Philippines. Yan ang magandang legacy ni General Arturo Enrile. For General Browner, anong iiwanan niyang legasiya? Is it good or bad? Bahala na sa taong bayan kung anong tingin niyo sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa balay ni Auntie Lorena Lubyukan nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga trapal. Nga taga gabok na gyud. O mga tanilbag lang gani ang uban nga ilang atop. So gipang suksukan lang gani og hero nga nga putol na pod. So mo na ni ang ilang pulihan karon sa yero nga natabang sa ilaha. So mo na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo kabuk nga digis nga ilang iatop karon. Og mo na ni ang makita sa gawas nga bahin sa balay ilang angkol. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga hero. Makita gid nato nga maayo na gid nga lantawon ang ilang atop. Salamat sa Ginoo nga na 12 na katuig ako balay napulihan na gyud og bagong masin.
Oo. Salamat kayo. Kung wala mi kamusuan na wala na gyud. Di wala mo gipalit og sin. So gamuso lang mo ante. Oo. So wala na gyud mo ika-apport para sa sin. Wala So pila ka buok imong anak ante? Unom. Unom, so tanan pa nag-eskwela. Oo. Unsa na yung mga grade? Aw katong tulo na minyo na. Ang tulo mo ay eskwela. Oo. Unsa na yung mga grade? Grade 11 tong isa. Grade 6 ang isa. Grade 10. So taman ra gyud sa imong mga estudyante imong kwarta. Kutob. So salamat kay ante. Salamat sa